Sa kauna-unahang pagkakataon mga kapatid, lumahok ang US Nimitz Carrier Strike Group sa pinakabagong multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Panoorin natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Syempre dumarami na tayo ng dumarami mga to, lalong-lalo na doon sa mga kababayan nating mataas ang IQ, 'di ba? At nauunawaan mga tol yung nangyayari ngayon sa ating bansa at sa ating mundo at nabubuksan na yung kanilang diwa kung gaano kahalaga ang aagawan dito at kung gaano kahalaga ang pinaglalaban ng ating bansang Pilipinas. So ngayon, ang tatalakayin natin mga kapatid, itong balitang ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Carrier Strike Group ng Amerika mga tol, nakilahok sa unang pagkakataon dito sa MMCA o yung Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Japan, Estados Unidos na idinaos mga kapatid no, sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc. Ano ba tong Bajo de Masinloc? Ito yung Scarborough Shoal. Ito yung inaangkin mga tol ng China. Naku po. So ngayon mga tol, panoorin natin to at bigyan natin ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa, no? Panoorin na natin to. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakibahagi ang US Nimitz Carrier Strike Group sa Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea kasama ang Pilipinas at Japan. Isinagawa ang pagsasanay sa bisinidad ng Bajo de Masinloc noong November 14 hanggang 15, 2025. Ito na Ito lang pala, no? Ilang araw pa lang ang nakakalipas mga tol, no? ang ika-13 edisyon ng MMCA. Ayon sa AFP, layunin ng aktibidad na ipakita ang pagkakaisa ng mga katuwang na bansa sa pagtatanggol ng maritime domain ng Pilipinas at sa pangangalaga ng freedom of navigation alinsunod sa international law. The MMCAs are considered now part of our operational approach to ensure that we have our presence and those of our partners and allies within our maritime domain. Dito dapat talaga nagfo-focus ang AFP natin. Sandatahang lakas mga tol. Kasi di hamak na mas malaki mga kapatid ang haharapin nating problema kapag pinabayaan nila to. Unang-una mawawala sa atin yung ating pag-aari, yung ating teritoryo. Pwedeng mawala yan mga kapatid, hindi imposible yun. Yung mga problema rito sa politika mga kapatid dito sa Pilipinas, actually kayang-kayang lutasin yan mga tol Kung talagang patuto pa rin lang ang batas, hindi na kailangan makialam pa itong mga sundalo natin. Maliban na lang kung meron ng ipinag-uutos ang korte na arestuhin itong mga sangkot na to. Kaya yung mga nananawagan na makialam ang ating mga sundalo, naku po, merong mga kanya-kanyang pansariling interes yan. Hindi nila kayang gawin ng sarili nila, kaya gusto nila yung tulong ng ating mga sundalo. Ang problema mga kapatid, merong hinaharap pang mas matinding balakid itong ating mga sundalo, no? Yung pagtatanggol naman dito sa ating bansa. Unang-una, kulang na kulang sila sa budget, kulang na kulang sila, limitado lang yung kakayanan, yung capability ng Pilipinas, tas higanting bansa, yung gustong manakop sa ating mga nasasakupan, mga tol, dun pa lang ma-overwhelm na sila tapos gusto nyo pa mangialam sila rito sa problema sa politika. So tama lang to. Dito lang sila sa pagtatanggol sa soberanya natin. Diba? They help project that these countries are supporting our stand in ensuring that global commons will remain free and open. Bagamat nagkaroon ng Freedom of Navigation Operations ang Carrier Strike Group sa West Philippine Sea noong nakaraang taon, ito ang unang pagkakataon na sumali ang grupo sa pagsasanay kasama ang Pilipinas at Japan. Kabilang sa mga barkong ipinadala ng Pilipinas ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at AW-159 helicopter.
Habang mula sa US, ang US Nimitz at mga escort ships nito na USS Wayne Meyer, USS Gridley at USS Lena Sutcliffe Higbee. Nakakatuwa lang makita na meron tayo mga kaalyadong bansa na nagpapakita ng suporta, no, sa ipinaglalaban ng ating bansa, no, dito sa ating karapatan. No, ayoko mang isipin pero nakakalungkot kung biglang darating ang panahon na magkakaroon na naman tayo ng panibagong pangulo na alam nyo na pro 'di ba? Kasi mga kapatid, lahat ng pagsisikap na ginagawa ng ating mga kasundaluhan, lahat ng pagsisikap nila para ipaglaban yung ating karapatan, mababaliwala yan kapag ang naiupo na naman dito sa Pilipinas, mga tol, yung never mong narinig na tinuligsa o kinundi naman lang itong ginagawa ng China na pangwa-water cannon, pagpapalayas sa ating mga mangingisda, pagtataboy sa ating mga Coast Guard. Never mo silang maririnig na kumundi na niyan. Alam nyo na kung ano yung mga yon. Alam nyo na kung sino yung mga yon. Diba? Mahirap mga kapatid kasi pag sila ang naupo. Kasi lahat na pinagsikapan ng ating mga sundalo, naku po, mababaliwala talaga. O sasabihin ng mga loyalists, DDS ka, di ba? DDS ka. Ganun ba? Ganun ba? Naku po, ito nga sinasabi ko ngayon eh. Sana mga tol, no? Sana. Hindi ko rin alam eh. Wala akong maire-recommenda sa inyo kung sino pwede nating piliin eh. Parang wala tayong mapagkakatiwalaan ngayon eh. Pare-pareho silang may issue eh. Pwede ba yung iuupo natin sa susunod yung talagang walang bahid man lang o walang issue? Walang kinasasangkutan na kahit ano man lang? Diba? Kung halimbawa, kapartido o kaalyado nung kasalukuyang administrasyon, alam nyo naman, ang dami nilang issue ngayon, di ba? Ang dami nilang issue ngayon, mga tol. Kung ang pipiliin naman ninyo, yung kabila naman, yung mga yung mga DDS naman, mga tol, ang problema naman doon is may issue din yung Vice, di ba? May issue din siya ngayon. Tapos eto pa. Problema natin to, mga tol, pati yung sandatahang lakas natin, binabanata ni nung kapatid. Ano ba naman yan? Tapos kung yung isa naman, yung mga nananahimik ngayon, kung ang pipiliin nyo naman, yung mga nananahimik na yun, anong mangyayari sa ating bansa? Diba? Kasi may nabasa nga akong post eh. Parang ayaw nilang mga elam eh. Kumbaga parang meron silang sariling bansa, mga tol eh. Parang hindi naman tayo makikinabang lahat-lahat dito sa ipinaglalaban natin eh. Ayaw nilang mangialam, nagmamasid-masid lang daw sila eh. Paano magmamasid, di ba? Di ba pag nagmamasid-masid ka lang at ayaw mga elam eh, kakuntsaba ka rin. Kumbaga look out ka. Kaya hindi ko alam mga tol kung sino dapat natin pagkatiwalaan pa eh. Di ba? Kayo, ano ba sa tingin nyo? Kasi ako marami nagsasabi sa akin, loyalist daw ako. Yung iba naman nagsasabi sa akin, DDS daw ako. Ewan ko sa inyong lahat. Basta wag tayo mag-uupo ng pro-China, no? Tuloy natin to. Sa panig naman ng Japan Maritime Self-Defense Force kasama ang JS Akebono at ang SH-60K Seahawk helicopter. Binigyang diin ng Philippine Navy na mahalaga ang pagsasagawa ng MMCA dahil nagbibigay ito ng pagkakataon na makapagsanay ang Pilipinas kasama ang mga modernong Navy ng like-minded nations. Yan, mga like-minded nations. Yes, it is not every day that we have a carrier strike group, an aircraft carrier, USS Nimitz and her accompanying escort ships. This time we had the entire carrier battle group conducting a joint activity with the Japanese Maritime Self-Defense Force and the Armed Forces of the Philippines. This allows us to be able to conduct operations with modern navies. Again, it is not every day that you see a entire carrier battle group within the Philippine maritime domain. We take advantage of opportunities like this to be able to train with our partners and allies. Isa sa mga pagsasanay ang anti-submarine warfare kung saan bahagi ang mga barko ng Philippine Navy sa Multinational Task Force. Pangunahing misyon ng mga barko ng Pilipinas ang pagdetect, pag-track at pag-neutralize sa mga posibleng submarine na maaaring magbanta sa task force. Ang tanong mga tol, di ba? Meron na ba tayong mga technology nun?
Yung mga ganong ka-advance na technology, kung meron man mga tol, kailangan pa rin natin talaga ng suporta mula sa ibang bansa, no? Sa oras. Kasi di ba ang sabi ni General Bronner, if ever daw magkaroon ng gera, sabi if ever magkaroon ng gera, at least makayanan daw ng ating sandatahang lakas na palagan kung sino man yung mga mananakop na yon sa loob ng 20 to 30 days. Diba? Kailangan daw bago dumating yung saklolo, bago dumating yung resback mula sa ibang bansa. Paano kaya ang gagawin natin mga tol? Kung napakarami nilang barko, baka ma-overwhelm tayo. Pero sige, tiwala lang, kaya ng mga kasundaluhan natin yan, no? Pero wag naman sanang umabot sa ganung talagang pagkakataon. There are different serials that we perform. The most common of that when we do MMCAs for the Philippine Navy ships is to be engaged in anti-submarine warfare. Yes, it is allowing the Philippine Navy and the AFP units involved to participate in a multinational task force at sea. Biruin mo no, ilang taon na ang Pilipinas mga tol. 'Di ba? Nasa 100 ilang taon na ba ang malaya ang Pilipinas, 'di ba? Napakatagal na pero mga kapatid, tignan mo naman kung ano lang ang narating ng ating sandatahan, no? Tapos pinipilit i-modernize kaso kulang na kulang sa budget kasi kinukurakot lang. Diba? Tapos ang dami pang mga vlogger na nagpapabayad para lang protektahan yung mga gusto nilang protektahan. Nakakalungkot naman talaga, oo. Samantala, sabi ng Philippine Navy, gaya ng palaging ginagawa ng China, muli na naman silang nagpakalat ng mga maling impormasyon na nagsagawa sila ng maritime exercise sa lugar. Ngunit walang na-monitor ang Philippine Navy na anumang pagsasanay na nagmula sa Chinese Communist Party. Wala sanay na sila sa ganyan . Ryan Lacanla. Diba? Misinformation, disinformation. Pero ito lang ang tatandaan ninyo mga tola. Sa laban natin sa West Philippine Sea, wala dapat kulay. Huwag nyo nang samahan ng politika. No, wag niyo nang samahan ng kahit na anong politika. Dapat pare-pareho tayo mga tol. Iisa lang ang layunin natin dito. Kasi ang problema mga tol sa mga DDS. Ito lang wag naman sasama loob ng mga DDS, no. Dahil nga yung politikong sinusuportahan ninyo, kung sino man 'yan. 'Di ba? Binabakbakan ng AFP. Kayo din binabakbakan niyo rin ng AFP. 'Di ba? Kayo din na hindi kayo aware sa nangyayari na parang nagiging pabor pa kayo sa ibang bansa na gustong manakop sa atin. Yung iba nga, mas sinasabi pa, okay lang, sakupin na tayo ng China, at least uunlad ang ating bansa, sabing ganun. Pero mga tol, gusto nyo talaga magpasakop? No? Anyway mga kapatid, tulad nga ng sinabi ko, dapat sa ganitong usapin, dapat iisa lang tayo ng boses . Dapat iisa lang tayo, nagkakaisa tayo. Pero ang tanong, may pagkakataon pa ba o may pag-asa pa ba na magkaroon ng pagkakaisa dito sa Pilipinas? Gayong karamihan sa mga Pilipino natin, sa simpleng info lang mga tol. No? Katulad halimbawa kahapon, yung tinapik ko tungkol dun sa conduction sticker. Sa simpleng pagtatama lang ng info. Dahil dun sa mga maling kumakalat na info, bigla ka na agad sasabihan, pro ganito ka. Alam mo yon, yung utak nila puro politika, kaya ang kumakain na lang din sa utak nila puro politika. Tipong itinatama mo lang, halimbawa, may nagpapakalat na 1 + 1 equals 4. Diba? Itinuturo mo lang, dapat equals 2. Sabi, pro ganito ka, pro ganyan ka. Napakahihina ng kukote. Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.